Mga solid o DDS. Hindi pa ako pumasok sa room. Sarap ng hangin, no? Hindi masyadong malamig. Tama lang yung lamig, pero sarap ng hangin. Yan. Dito pa ako sa labas ng kwarto. Hindi pa ako pumasok. Maya-maya. Ano, may tumatawag po. Itik. Ibang lahi. So mga ka-DDS, may opinion lang pala ako dito sa press con yung ni Tatay Digong at ni Bebot Alvarez, tsaka yung sino ba yung isang matanda na kasama nila, kalimutan ko. Ito naman yung sinasabi nga ni Tatay Digong na parang kung hindi ma-stop ang kalokohan, hindi maipatigil ang kalokohan ng administrasyong ito, yung mga nangyayari ngayon, pag hindi na ipatigil, yun nga, gagawa sila ng ano, parang kumbaga mangangalap sila ng boto sa buong Mindanao na parang gusto nilang ibukod ang Mindanao sa Luzon tsaka sa Visayas. Kumbaga magiging independent ang Mindanao sa Pilipinas. So parang kumbaga yung Singapore, Malaysia, kasi ang Singapore nung araw, Malaysia yan eh. Sakop ng Malaysia yan. 1963 yata yan nung magbukod panahon pa ni Lee Kuan Yew. Kasi medyo matagal din tayo sa Singapore. 10 taon din tayo dyan. Kaya inabot ko pa yun doon, si Lee Kuan Yew, Prime Minister. Yung tatay ni Long, sino ba yung anak niya na pumalit sa kanya, Prime Minister ngayon. Yun nga, kumbaga kung hindi maging maayos ang administrasyon sa mga ginagawa, kasi marami ng presidente ang dumaan na hindi rin maiayos ang Pilipinas. Ang pamamahala, parang ang gustong ni Tatay Digong tsaka ni Alvarez, ni Bebot, dating niya ito, Speaker of the House niya ito noon, nung unang upo niya sa bilang Pangulo noong 2016, na pinalitan naman ni Cayetano tsaka ni Lord Velasco. Ito si Alvarez. Ang opinion ko lang dito mga ka-DDS, hindi naman ako solid Tatay Digong talaga ako, solid Duterte ako. Pero kumbaga parang hindi ako sang-ayon na maging independent ang Mindanao o ibubukod ang Mindanao sa Luzon tsaka sa Visayas. Kumbaga iisa tayo Pilipino tayo lahat. Kumbaga ang liit na nga ng Pilipinas, tapos paghihiwalayin pa natin. Sa totoo lang, kung opinion ko to wag kayong maggalit sa akin mga ka-DDS. Alam niyo naman kung paano rin ako makipaglaban sa sa DDS. Solid talaga ako sa mga Duterte. Solid ako, hindi lang sa mga Duterte, sa katotohanan at sa paninindigan ng tama. Doon ako nasa tama lang tayo. Pero yung pagkakaintindi ko kasi dito na gustong mangyari ni Tatay Digong at ni Alvarez, ako, para lang sa akin, sa opinion ko, kumbaga pare-parehas tayong Pilipino Pilipinas din yung Mindanao. So kung ibubukod, magiging independent sila, parang
baka lalong gumulo. Kasi paano naman ang taga Luzon, paano ang taga Visayas? Kumbaga, hindi lang naman ang Mindanao ang sumusuporta kay Tatay Digong, ang solid. Alam naman natin yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Sumusuporta kay Tatay Digong. Ako, Luzon ako. Maynila ako. So, tapos Visayas. Ang dami kong kamag-anak sa Visayas, Iloilo. So, ang punto ko rito, sana wag na lang. Tatay Digong, magkaisa na lang lahat. Pero wag naman yung maging independent, yung Mindanao na hiwalay sa Luzon tsaka sa Visayas, kumbaga sa Pilipinas. Parang kakaawa rin yung maapektuhan ito kasi pare-parehas tayong Pilipino. Nakikipaglaban lang tayo para sa tama. Yun, opinion ko yun. Yun ang opinion ko. So, sana pag-usapan na lang. Yun nga, eto si Gringo Hunasan, no? Panood ko rin yung salita ni Gringo Hunasan. Dating senator at dating general, dating sundalo rin ito. Si Gringo Hunasan. Ang niya rin, ang gusto niya namang mangyari, huwag sanang magkawatak-watak ang Pilipino, ang Pilipinas. Sana magkaroon ng magpulong ang gusto naman ni si ex-senator Gringo Hunasan. Katulad nung ginawa niya dati nung panahon ni Cory, nakipaglaban na siya nung panahon ni Cory tsaka ni Marcos, na binuwis niya na ang buhay niya para lang sa kapakanan ng taong bayan. So ngayon, ayaw niya nang maulit-ulit na maging ganito. Ang gusto niya mangyari, mag-usap ng masinsinan si Tatay Digong at si BBM na maayos ang problema. Siguro naman maaayos pa kung para sa akin, kung si BBM talagang siya ang magpapatakbo ng Pilipinas, huwag siyang makikinig sa mga nasa palibot niya na mga maling gawain, maayos pa. Baka gumanda pa. Maganda rin ang punto ni ex-senator Gringo Hunasan na magkaisa na lang at huwag nang maging madugong laban ulit. At ayaw namang mga solid, mga ka-DDS at yung sumusuporta sa administrasyon, ayun nga, wag na lang tayo mag-away-away. Medyo umanig na lang tayo kung alin ang totoo, sana ang katotohanan, at manindigan tayo sa totoo. Yung nakikita nating totoo, wag tayo magpabulag sa kumbaga yung mga nagkukunwaring tao at yung nagpapakabait kunwari para lang sa pera. Yung mabait sila dahil may kailangan sila sa inyo, namumudmud ng pera. Yun ang iwasan na lang natin. So meaning tayong mga supporters ng administrasyon, oposisyon, sana kung alin ang alam nating tama, doon na lang tayo manindigan. At sana magkaisa pa rin. At yun nga, yung punto ko, yung Mindanao tsaka yung Luzon, Visayas, sana wag magbuwag, maging iisang Pilipinas pa rin, kasi pare-parehas tayong Pilipino. Ano't anong mangyari, Pilipino pa rin ang magtutulungan. Yun. Kaya sana maging maayos at huwag matuloy yung balak ni Tatay Digong, ni Bebot Alvarez, taga Mindanao. Sana iisa pa rin tayo. Yun lang mga ka-DDS. Salamat.